Alright, alright. Welcome back sa ating vlog, ang Papa Tutri TV channel. Of course, ito po ang inyong lingkod, si Papa Tutri. Muli po, sa hindi pa kayo nakasubscribe o nakapollow sa aking YouTube live. Dito naman ang usapan natin about the politics. Halo-halo about the politics, about the volunteer, and kakaiba-iba pa yan pag-usapan natin dito, ha. Today's our topic, ha. Nako, sa Qatar, ano nangyari rito? Meron ba dapat managot dito sa may Qatar, ha? Ako, kawawan man yung mga OFW dyan, ha? Mamaya, malalaman natin yan. At ito pa, yung pangalawa, ha? Yung pag-uusapan natin, yung nangyayari sa may barilan dyan. Dyan sa may road rage, kung tawagin, ha? Tapos bago yan. Siyempre, pasok na tayo. Ito ang inyong lingkod, si Papa Tutri. Magandang gabi po sa inyong lahat. Let's do it, let's do it! Alright, magandang araw sa inyong lahat, ha. Ito po muli ang inyong lingkod, si Papa Tutri, ha. Wala nang pateka-teka pa, wala pang sandali-sandali, ha. Banat na kagad tayo. Ay, nako, ha. Ito, ha. 3 days ago, I think 3 days, 28 birthday ni Tatay Digong, di ba? 28, oh. May nahuli, ha? May nahuli dyan. Sa may Qatar na nagse-celebrate rally, birthday rally celebration. Dyan sa may Qatar, nakasama natin mga mahal nating OFW. Yan. Ano ba nangyari dyan? Ang problema, nako po, naglabas po, ha, ng di-aresto ang mga kapulisan dyan sa may Qatar. Maraming tanong na dapat sagutin dito yung ibang mga nag-ano nito, ha? Tayo dyan. Unang-una, ito boy, alam kaya ng ating mga kababayang OFW na yung ginawa nila ay bawal. At alam din kaya nila sa bansang Qatar na sabi nila, peace rally o celebrating rally, o parang sa Netherlands, di ba? Sa Netherlands nga, sabi raw ngayon, ano raw yun picnic party. Di ba? Picnic party. Alam ninyo, nakiusap na si Tatay Digong. Nakiusap na, si BP Inday Sara. Di ba? Na sabi na nga ni BP, di ba, wag na muna makialam yung iba pang mga naggagaling-galingan na abogado diyan, nakikialam eh. Saka yung mga ibang mga vlogger diyan, na mga nagmamagaling-galingan, akala mo kung sino magaling na hindi naman abogado, hindi ko naman minamalit yung pagba-vlogger nila, okay naman sila sa vlogger. Kaya lang, feeling abogado pa rin. Oo, mahirap yan, ha? Kaya, alam ninyo, ako, pabor kay Vice President Inday Sara. Tama naman si Vice President Inday Sara. Let's, yung group nila, kung tawagin, para makita kung ano yung gagawin nilang depensa. Kaso, nagkakagulo dito sa mga vlogger na di mo maintindihan kung imbis na tumulong, lalong pinapalaki nagpe-fake news. Yung mga fake news. Oo. So, siyempre, si BP Sara, siya na nagsabi na di ba nga na huwag na munang makisama yung iba, huwag munang makigulo dahil ginagawa nga nila yung defense team. May sarili yata itong mundong mga vlogger na ito. Gusto yata nila magkaroon din sila ng sariling defense team, ha? Oo. Okay, balik na tayo muna sa may Qatar muna. Doon tayo sa may Qatar. Kaya ito, ha? May usap-usapan nga nangyari to, ha, sa may Qatar. Ito daw ay ito, ha, hindi po manggaling sa atin to, ha. May bulong-bulong, ha. Sabi nga ng isang sa taga-Amerika na vlogger, si Julul. Oh. Kilala nyo na, sino ba si Julul? Si Mrs. Julul. Ayon sa kanya, ano daw yan? Coordinator, no remittance pa nga sinisigo. Siyempre, tayo ano lang practical lang tayo. Tayo mga OFW, asawa ko nasa ibang bansa.
No remittance. Ngayon, tanyo yung iba ngayon, putol yung ilaw. Zero remittance kayo na zero remittance, hindi nakapagpadala ng tamang araw. Dahil sumunod sa siyempre, alam naman yung iba natin, mahal na mahal si Tatay Digong. Di ba? Sumunod kayo. Buti kung si Tatay Digong nagsabi, hindi naman si Tatay Digong nagsabi niya na. Nagsabi niya si Julula. Yung sa Amerika na babaeng akala mo linta. Di ba? Ano nangyari? Para kayong mga naging kulto sa babaeng niya. Yung iba nagsiunuran. Nagsisising Sabi, bakit? Naputulan kayo ng ilaw. Kasi zero remittance May topic pa rin natin yan. Papunta tayo sa OFW dyan sa May Qatar. Nakakaawa ito. Yung mga... Ang una, ang diniklar yata rito, 20, naging 18, naging 17. Hindi. Pero ngayon, may paririnig ko sa inyo, ha? Ako'y hangang-hanga kay sa OWA, especially kay Sir Arnel Ignacio. Ako'y pinapalakpakan ko ng sobra-sobra. Yung kasi alam ni dami ng tinulungan ni Sir Arnel Ignacio sa mga ganitong problema. Itong talagang posisyon niya, ma-stress ito Kasi dito, hindi biro ang tinutulungan niya Meron dito, iisipin niya yung mga hinaharas natin mga kababayan dyan sa ibang bansa. Yung mga nire-rape natin mga kababayan dyan sa ibang bansa, masakit sa ulo yan. Pero ang problema, sumasabay pa yung iba. Sumasabay pa. Hindi natin sinisisi. Kalayaan nyo yan, mag-rally kayo. Pero sana, inalam nyo muna. Inalam po muna ninyo yung sinamahan ninyo. May balita nga ako dyan, di ba? May organizer yan At problema yata dyan. Ako di ako nabibintang may opinion. Only my opinion May organizer yata dyan. Sa Qatar. Hindi ko alam kung nahuli o napasama o basta tatawagan yata. Sabi, ay wala, tulog na. Eto nga. Paano na ngayon to? Ngayon. Eto ang problema. Sa Qatar ko kasi, sabi nga sa Qatar, ang kailangan mo, kung ikaw ay magkakaroon ng, meron naman silang freedom of expression. Lahat naman ng bansa meron. Pero, kailangan sundin mo yung batas o yung rules nila para dyan. Di ba, nagsaway-sabay birthday, tonto, meron tayo sa ganito, meron tayo sa Dubai, meron sa Qatar po yata. Ay hindi po yata naabisuhan. Pati yung organizer yata, tila yata parang naging zero remittance na rin. Ngayon, nakakaawa po yung mga OFW natin kababayan dyan. Yung, di ba, may ewan ko sa hindi ko nababanggitin. In-interview yung asawa. Sabi niya, hindi nga namin alam na ganito kasi may nagyaya daw sa kanila. Di umano, may nagyaya daw sa kanila. Tay-taytan, punta tayo doon, masaya doon. Nandun yung mga kapwa natin, mga Pilipino. Pagdating daw doon, nagulat na lang daw sila, birthday celebration pala yun ni Tatay Digong. Okay lang yun, walang problema. Ang tanong, paano yung batas? O paano yung policy dyan sa May Qatar? Yan. Hindi yung may kaya imposibleng walang organizer na namuo dyan. Ako nagtatanong lang po ako wala po akong sinasabing pangalan, wala. Malamang dyan ay merong organizer. Kaya pati mga aso namin galit na galit, tignan nyo. Gusto ng mga aso namin magsalita rin dito sa live. Kasi eto nga, ayon sa iba, nakausap ng pamilya, nakikiusap ngayon. Hindi naman nakikiusap. Ibig sabihin, trabaho naman talaga ito ng OWA. No? Sabi nila, yung nare-rape nga, natutulungan, ginagawa ng paraan, pinapadala ng abogado para ginagawa ng paraan. Kayo pa kaya mga nagrarally dyan, di ba? Di ba? Kaya lang, in the way na tama ba yung ginagawa? Hindi ako mapaghusga. Walang problema. Of course, let's celebrate Tatay Digong's birthday. Okay lang yan. Pero sana,
Imposibleng walang organizer dito. Maniwala kayo. May nagsabi na nga eh, di ba sabi, napasama ka lang kami niya kasi sabi nila marami raw mga Pilipino, doon daw, yun nga, pagpunta nila, nabigla sila, birthday daw ni Tatay Digong, nagsisigawan. Siyempre sila, napaproud din silang ganun dahil sa Pilipinas, nababalitaan nila. Eh, eto na, nagkadakmaan na. Nagkadakmaan bigla. Oh, saan napunta ngayon yung mga tinatawag na mga nagpasimuno dyan? Kung meron man, ha? Ako wala binabanggit kung meron man. Oh, ngayon, syempre, gaya na sabi ko, ang OWA, ginagawa lahat. Pag may problema ang mga babae natin OFW, tinutulungan agad ng OWA. Ngayon, siyempre sa dami, narinig ko lang kasi naawa ko kay Sir Arnel Ignacio eh. Parang gusto pa nilang sabihin na, obligasyon mo yan. O, diba? Hindi naman porket obligasyon ni Sir Arnel Ignacio, yung sa ganito, sasamantalahin nyo. Isipin ninyo, ilan ang inaasikaso ni Sir Arnel Ignacio, yung mga ginagahasa natin kababayan dyan sa ibang bansa. Yung mga binubugbog ng mga employer. Tapos, eto naman, papasok naman sa rally. Diba? Pero, I salute to Mr. Arnel Ignacio. Why? Because, sabi niya nga, ano pa bang dapat gawin? Kailangan tulungan. Part sila ng OWA eh. Tinuringan sila ng bayani natin eh. Siya, bayani ng bayan natin yung mga taga-OWA. Kaya, whether, eto, sabihin ng iba, eto kagandahan kay Sir Arnel Ignacio. No red, no green, no blue, no white. Kung ano mang klaseng paniniwala mo. Basta kailangan mo ng tulong, nandyan sila. So, may pakiusap lang siya. So, para rinig natin, no? Ano ba yung sabi ni Sir Arnel? Isa-isayin natin, ha? Okay, let's get to it. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila. Malinaw yung sinabi ni Sir Arnel Ignacio na para may matigas ang ulo na alam nila na mapapahamak kayo, na alam niyo naman na may batas na ganito, pero go pa rin kayo ng go. Pero syempre, hindi mo masisi mga kababayan natin yung OFW kasi sabik sila sa mga kapwa Pilipino, magsama-sama tayo rito. Minsan lang to para pa. Nangyayari kasi sa ibang bansa yan. Eh, sa Hong Kong nga, tuwing Sunday, mga day off na mga na namamasukan dyan ng mga kababayan natin sa mga tira-tira, mga nangangamuhan. Yun ang mga nakakaawa kasi minsan na lang sila mag-day off kaya nagtitipon-tipon sila sa isang part doon. Pero ito, ibang issue ito. Iba ito eh. O, tuloy natin. Ano ba yun, sir? Utang na loob naman. Alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Diba? Merong pagpapanggap ng mga prostitute nandiyan sa Sharjah. Magugubag, iti-tiktok nyo pa. Diba? Ito pa isa. Ito malupit ha. Isipin nyo ha. Ginajarot na. Ginajarot na siya. Tindiktok pa. Oo. Buti sana kung yung vlogger ng taga-Amerika ito nagpapakita, malamang walang manood eh. Nasabihin lang nun, julul. Tuloy natin. Ito na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasakluluhan kayo. Yung iba, makikipag-away pa dahil pinagpipilitan mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio. Iyan ang problema. Pag halimbawa, na-delay lang ng konti yung pagtulong, although yung ibang OFW naman natin, ay sadyang sila may kasalanan, hindi may iwasan, lalo na pag sinasaktan ka na, gumaganti na yung mga Pilipino. Alam mo na mga Pilipino eh. Kaya lang, ang problema, minsan, ewan ko kung sinong inaano ni Sir Ignacio rito, ha? Parang galit pa, ha? Parang nagagalit pa sa gobyerno. Hindi nyo alam kung gaano kahirap ang trabaho sa OWA. Diba? Sasabihin nyo, hindi, binabayaran namin kayo ng tax. Diba, kami mga bayani, mga OFW, totoo po yan. Pero sana,
huwag nyo naman po samantalahin. Kasi ang hirap po ng magtrabaho sa COA. Unang-una, pinoprotektahan po kayo mga OFW. Nakita nyo, pag may problema kayo, gumagawa ng paraan, mga abogadong magagaling ang pinadadala dyan. Hindi biro po yan kasi binabayaran po ng gobyerno yan. Sasabihin nyo, dapat lang nagbabayad kami ng tax. Ha? Di ba? Ang problema, kung ganitong mga kaso naman po, siguro naman, medyo common sense naman siguro. Mag-common sense naman ho tayo. Sige, tuloy natin. Tapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Diba? Iba na pagtripan lang lumipad. Tinignan lang kung ano meron doon. Pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin doon. Pagpupumilit umuwi. Alam niyo, paano po ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, umamin naman. Bakit kailangan pang imbestiga? Ano ba tayo? Di ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tanda. Ito pong sa may shoplift sa may Singapore, although umami naman po ito ng medyo nangangailangan. Pero ganun pa rin, siyempre, minarkaan po tayo. Yung ibang OFW natin sa Singapore. Kasi ganito po sa ibang bansa, papaliwanag ko lang sa inyo ng konti. Kasi sa ibang bansa, once na nahuli ka, like for example, nanguha ka sa shopping mall, nakita nationality mo, Pilipino, Pilipinas. Ako, alam nyo, nagiging alert po sa kanila yan. Kaya pati yung iba po, nadadamay. Albawa, salita sa Egypt. Sabi sa Egypt na gano'n, sige, kanina ma, kuna. Sasabihin na, tignan nyo yung mga paninda natin, ha. Medyo Pilipino yan, may record na tayong gano'n. Hindi ba kayo nahihiya sa gano'n? Diba? Totoo naman sinasabi ni Sir Arnel eh. Pero umami naman to, taga Singapore, dala ng pangailangan. Pero, ito, talagang dapat tulungan kasi nangangailangan talaga eh. Personal na nangangailangan. Diba? Tandaan po ninyo, isipin ninyo, kawawa po yung ibang OFW na gusto lang naman magtrabaho diyan sa ibang bansa. Alam nyo, tama yung sabi ng iba eh. Walang, di ba, pag nag-TTNT ka, nagtuturo rin Pilipino. Oo. Siyempre, kumikita, binabayaran sa ibang bansa yan, di ba? Maging prangkara tayo. Di ba? Kaya lang, siyempre, nadadamay yung mga nananahimik na OFW na malinis ang nanandong nagtatrabaho para may pakain sa mga pamilya nila. So, ano nangyayari? Yung gaya na sample ko sa inyo, halimbawa, pag may nagawang kasalanan dyan sa ibang bansa, alam nyo, nilalagay, pinapakita yung mukha niya, pati yung bansa. Diba? Sino kahiya-hiya? Tuloy natin. Ayun. Pag kayo lumipad ng bansa, nagtrabaho kayo dyan, para kayo ambassador. Sa mga OFWs Nakita nyo? naman natin. Diba? Lagi. Para kayong ambasador. Totoo naman. Ang trato sa inyo ng OWA dyan ay daig pa as artista. Ganyan magtrabaho ang OWA sa mga OFW. Dahil mahal natin ang mga OFW dahil sila nga ang bayani natin eh. Nagsasakripisyo, nahihiwalay sa mga pamilya, nahihiwalay sa mga anak. Kahit hindi nila gusto, pero kailangan nila magtrabaho para mabuhay. Diba? Kaya nga, ano ang sabi ni Sir Arnel? Para dive nyo pa ang artista, ang turing ng OWA sa inyo. Kasi, kayo ang nagbibigay ng buhay. Diba? Kayo nagbibigay ng buhay diyan sa mga pinagtatrabahuan nyo. No? Pero sa loobin nyo, hapdi, sakit. Dahil siyempre, namimiss nyo yung mga pamilya nyo. Nandiyan kayo, nagtatrabaho kayo, maganda yung trato sa inyo ng amo nyo, pero yun naman natatanggap yung mga parangal, ano kapalit niyan? Hindi mo maakap, hindi mo mabantayan yung anak mo, di ba? Isipin niyo kung gaano nagsasakripisyo yung mga OFW. Tapos, ganito pa mangyayari. Alam nyo, believe ako kay Sir Arnel Ignacio. Gaya nga ng sabi niya, ano pa ba dapat gawin? Dapat tulungan.
Kasi sila ay part ng OFW. Sila ay part na dapat tulungan. Ang inaano lang natin dito, hindi naman nanggaling kay Sir Arnel Ignacio ito eh. Ako sa opinion ko naman gagaling to. Kaya lang, bakit po ganun? Bakit po? Ang balita ko nga dyan ha, hindi ito eh, labas na ang OWA rito ha, labas na si Sir Arnel Ignacio rito ha. Ang balita ko nga may nag-organize dyan eh. Sa may Qatar. Di ba? May nakausap sa, hindi ko pwede sabihin yung TV station, baka maka-copyright ako eh, di ba? Na asawa. Ang huling message daw sa kanya, pupunta kami sa ganito, sa may, yun nga, parang ano yan eh, yung sa parang desert na ano. May kaunting salo-salo, mga OFW. Although alam niya na ito ay may kinalaman sa celebration with Tatay Digong's birthday. Okay, no problem tayo dyan. Ang tanong, yung organizer ba, alam kaya yung patakaran o yung batas dyan sa Qatar? Hindi ba? Ngayon, nang dumaan yung patrol ng mga kapulisan dyan, manifestong hinuli kagad sila. Kasi, alam nyo anong kaso sa kanila? Illegal rally. Isipin ninyo, illegal yung ginagawa nilang pagtitipon. Kasi hinanapan sila. Anong ginagawa nyo rito? Siyempre, sigawan pa rin yung mga tao. Duterte! Diba? Duterte! Ang problema, hindi na nila alam, sila pala ay huhulihin na. Dahil illegal nga, bawal nga po dyan yan. So, sino ang kawawa? Yung mga nadamay ng mga OFW na dapat nagpapahinga na lang sa bahay, dahil pagod, o kaya kinakausap yung pamilya dito sa Pilipinas, napasama dyan, dahil siyempre, nainganyo nga sa, ako, opinion ko to ha, may organizer dyan. At mayroon, nagpatakbo dyan, ayaw ko lang magsalita, oo, baka mamaya kasi pa-stopin ako ni stop. Pabiglaong pag ano, patay ako dyan, di ba? Oo. Kasi nakikita naman sa mga kasuotan, di ba? Ngayon, ganito. Hindi ba kayo naaawa sa mga tao ngayon? Until now, nagpadala po ang OWA. At alam ko, personal yata pupunta dyan yung ilan sa mga matataas na opisyal ng OWA para ipaliwanag yung ano ba yung tunay nangyayari dyan. Ito ang tanong. Punta na tayo sa tanong natin pangalawa tungkol dito. Tara! Ang tanong dyan, bakit itong mga hindot na madiputang mga vlogger na ito? Hindi nyo mailagay o mablog yung usapan na yan. Diba? Bakit hindi ninyo ngayon i-trending yan? Bakit? Ganyan ba? Ganyan ba sinasabi nyo na magkaisa tayo? Ha? Ayaw ni Tatay Dian. Ayaw ni Pipi Sara yan. Na may ganyan nangyayari. Ngayon, kayong mga vlogger, di ba kayo pasimuno nito eh? Oh. Paano yung ano nyo, pagbablog nyo? Paano yung pagbabatikos nyo? Paano yung para kay, okay yan, para kay Tatay Di, okay, wala yan. Pero ito, bakit hindi nyo ito i-vlog? Bakit parang diring-diri kayong iwasan nito? Yung mga nahuli dyan sa OFW. Bakit? Kikita? Hindi kayo kikita kasi. Kumbaga, iwas pusoy kayo rito eh. Diba? Iwas pusoy kayo dahil sasabihin hindi, wala kami pakialam niya. Sila may gusto niya ngayon, ganun. Patay tayo dyan, diba? Ibig sabihin, ang lakas ng kapal ng mukha ninyo magbablog, magmumura-mura kayo dyan sa mic nyo. Ngayon, pag may nadadamay na ganito, bakit hindi nyo i-vlog? Diba? Dapat pakita nyo rin kung talagang, sabi nyo, diba, mahal nyo Pilipino, nagmamalasakit kayo sa bansa natin. O bakit ganito? Bakit ganito ngayon ginagawa nyo? Si Landa, Itag, si Julul, isa ka pa, si Remittance, may sumunod ba? Diba may naloko ka? Anong sabi ng in-interview? Naputulan ng ilaw.
Eh sabi ng nakiisa kasi para zero remittance eh. Oh. 'Di ba? Oh. Masasabi, bakit kayo sumunod? Eh, ba't kayo sumusunod sa akin? Eh, paano hindi susunod sa iyo? Eh, nakasubaybay sa iyo. Kung ano mga kapektyusan yung sinasabi mo. Puro ka jululan. Julul, julul, julul. Diba? O ngayon, bakit hindi mo itapik yung mga 17 OFW? Gagawa mo na naman ng istorya, sabihin mo. Hinaras na naman ng gobyerno. Alam mo, sinabi na nga, di ba? Sinabi na nga ni VP Sara. Okay na yan. Dito na tayo. Okay lang tayo ganyan, dyan sa mga bahay natin. Let's pray to our Tatay Digong. Pero hindi. Itong mga vlogger na ito, pinagkaperahan nyo eh. Pinagkaperahan nyo na yung mga ganyang topic eh. So, ano nasabi tuloy sa inyo? Kayo nakakagulo. Gumagawa ng depensa ang ating VP Sara para sa kanyang ama. Pero kayo, gumagawa rin kayo ng sarili nyong content para kumita. Diba? O anong sagot nyo rito? Anong sagot nyo rito, mga vlogger na mga Ikaw, Julul, sa Amerika. O, papunta ka pa dyan sa may Netherlands. Suot mo naman, kala mo naman, nasa Texas ka. Pupunta ka rin, napakalamig, suot mo, nakabandana ka. Hindi ka naman Maria Clara. Buti sana kung Maria Clara ka. At ang dami nagsasabi, in fairness, uy, ngayon lang namin siya nakita ng personal, ha. Mukhang pala to, ha. Mukhang, Ako, hindi ako gumagamit ng ilaw. Oh, hindi mamahalin ang ginagamit kong laptop. Oh. Kasi may laptop, pwede mong i-adjust yan. Poroid. Tanggalin natin yung mga wrinkles, Ay, nakita raw, may nagsalitang vlogger. Hindi. Na-interview, nadulas. Ay, ganun pala ang mukha ni Julul. Ganun. Bakit hindi nyo i-vlog yun? Baka naman gawa mo pa ng isya, baka naman pagkapera mo pa, sabi mo pa yan. Sinadya ng gobyerno yan, tumawag sa Qatar. Ang puta yan. Tumawag sa gobyerno ng Qatar, hindi niya yan. Baka i-trending mo na naman yan. Kayong ibang mga vlogger dyan. Yung isang malaki katawan dyan, naputa, akala mo laki ng katawan mo, puta, umaasa ka sa padala, umaasa ka sa palipad. Laki-laki ng katawan mo. Hindi ka magtrabaho. Ginawa mong hanap buhay yung fake news. Diba? Nakakita rin kita sa personal salita ka minsan doon sa may rally ng nakaputa, nakakita ko eh. Kulang na lang, nakayuko ka maglakad agad. Oo. Bakit hindi nyo i-topic yan? Bakit hindi nyo bigyan ng yan, ng content yan? Magandang content yan 17 OFW. Nakadetain dahil sa illegal rally. Bakit hindi nyo mai-detain? Bakit hindi nyo ma-content? Tanong lang, bakit hindi nyo ma-content? Diba? Kayo, yung ibang mga vlogger pa dyan, sige, content nyo. Kasi nakakaawa rito, apektado rito, yung mga OFW na walang kaalam-alam. Kayo kasi, content nyo para kumita, para magkapera sa pagbablog nyo. Kung magmura kayo, tatapang nyo. Kung makapag-content kayo, akala nyo totoo, pero pag pinanood mo naman yung buong istorya, wala naman yung content nyo ron. Diba? Wala naman dun. Ang lakas nyo mag-fake news. Ganyan, gawin yung fake news to, yung OFW, sabihin, hindi, fake news yan, fake news yan. Hindi ko sila nahuli, fake news yan. Sina-challenge ko kayo, mga vlogger kayo. Bakit din nyo i-content ito? Gumawa kayo ng paraan. Diba? Magkano ang piyansa? 100,000? Kalating milyon? Sasabihin nyo, hindi, dapat lang. Para mahirapan ng gobyerno. Hindi, julul kayo. Diba? Sabi nga ni babaeng sa Amerika, julul. Patubusin ko yung pera, may pinapatakbo akong senador dyan. Naubos na nga yung pera ko. Diba? Real talk lang, bakit kasi ganyan ang ginagawa ninyo? Nagko-content kayo ng kung ano-ano. Ngayon, nadamay yung nananahimik na OFW. Anong nga gagawin nyo ngayon dyan? Diba? Sasabihin nyo,
Ay, hindi, siguro, ano yan, problema nila yan, basta mag-content tayo, hindi tayo kikita, wala tayong lalamunin. Alam mo naman yun, lalo na yung malaki katawan. Lalo na, ang lakas ko kumain, mga ganun. O, yung isa naman, okay lang. Kailangan makapunta ako Japan eh. Japan. Bakit pa, no? O, ba't di nyo content yan? Ba't di nyo content yung mga yan? O, challenge kayo ng ibang vlogger. Ba't di nyo content yung OFW? Na mga kawawang na biktima ninyo. O, may bumubulong nga, may organizer yan, di ba? O, organizer, mayaman kayo ah. Balita namin, may malaki kayong company rito sa Pilipinas, ha? Kaya libre pa uniform. O, wala tayo sinasabi. Diba? Oh. Ano? Bakit, ano? Wala ba kayong, di nyo ba papadadalan man lang ng tinapay? Di nyo man lang ba dadalawin na ganito? Pero huwag kayong mag-alala. Inaasikaso na ng OWA. Kasi baka sabihin nyo na naman, ayan, kukuntin na naman nila. 17 naditini, pinabayaan ng gobyerno. Eh. Lalo na si Julul. Julul, taga-Amerika. Hindi ko alam kung linta ka. Tawag ba na? Hita? Ano? Linta. Diba? Ba't di mo ka content to? Malamang content mo na naman to. Sabihin mo, hindi tinulungan. Oh, content mo. Oh, mga vlogger, content nyo. Diba? Kasi alam ninyo, mali. Diba? Sinabihan na kayo. Ngayon, siyempre, hindi kayo pwede tumahimik kasi yung mga bunganga nyo, para mga diputa yan. Hindi kayo tatigil magsalita kahit pinapatahimik na kayo. Kasi nga, kayo papa, nga. Diba? Nga, oo. Oo. Pero, ang dami nyo ng pera, hindi pa kayo nagsasawa. Diba? Hindi pwede maputol yung palipad ko sa ko eh. Hindi pwede, mga nagpapalipad sa akin dyan eh. Mga gadalay palipad. Ito naman mga nagpapalipad dyan ha. Sana piliin nyo rin yung pinapalipadan nyo kasi yung pinapalipadan nyo, hindi na kayang lumipad eh. Umaasa na lang, lagi nakaupo sa computer na gano'n, walang gano'n, kundi mag-vlog na magmumura-mura, mga tangina, puro kayo mura ng mura. Oh, ngayon bakit di kayo makapagmura? Murahin nyo yung organizer. Sino organizer niyan? Whether you like it or not. Opinion ko to At alam na rin ng iba. May nagsimuno dyan. May pasimuno. Diba? O siyempre, anong gagawin ng OWA? Kailangan tulungan. Yun nga shoplifter, tinulungan. Kayo pa kaya nagrarally dyan. Eh di unahin na kayo. Unahin na kayo ng OWA. Kahit na dapat yung organizer nyo tumutulong, unahin kayo ngayon. Kahit na yung kababayan natin ginahasa na ron, unahin muna kayo. Diba? Kaya tandaan ninyo, tama si Sir Arnel. Bago kayo pumasok sa isang sitwasyon, lalo na nasa ibang bansa kayo, alam nyo naman, iba ang batas sa Pilipinas at iba ang batas sa pinupuntahan nyo kung saan kayo nagtatrabaho sa ibang bansa. Simpleng-simple lang. Diba? Wala eh. Ano nangyari ngayon? Siyempre, nakakaawa naman yung 17 ron. Nakadetini. Diba? Nagsalita yung asawa ng isa. Sabi niya, kaya pala hindi siya nakapagpadala. Huling usap namin na pupunta lang sila dun sa parang desert yata yun Dahil daw may konting kasiyahan ng mga Pilipino, tas may birthday daw si Tatay D, magsasabay-sabay sila ro, Ibig sabihin, may nag-organize. Di ba? May nag-organize. Sino yan? Sino yan? Sino yung nag-organize na yan? Tila nagtatago yung organizer. Di ba? Ikaw, Julul. Julul ka ng Julul. Wala kang ginawa, kundi Julul. Walang ginawa, kundi bangag. Wala nang tinapik, kundi bangag. Tapos, nagulat ako sa Netherlands. Na nakakita siya ron.
eto namang isang vlogger, kasama rin nila sa nagpahamak din sa kanya, kasama niyang vlogger eh. Hindi napatay yung camera. Sabi ko, ganun pala yung mukha ni ni Higad. Ako, Higad tawag eh. Ganun pala ang mukha ni Higad. Sabi ko, mukha ro, anong tawag? Tawa ako ng tao. Hindi man lang pinatay yung camera. Kasi nagpakuha ng picture eh. At pumunta pa dyan, nangagaw pa, nagsasalita sa kagalang-galang natin BP Sara. Alam mo, git pa yung nagagawa niya. Imbis na makinig, yung mga tao ron, pumunta ron. Pumunta ron. Picture. Ako si Julul. Ako si Julul. Pakasalamin pa, ako si Julul. Makan pa. Ako si Julul. Anong feeling mo? Celebrity ka? Tapos, pupunta sa may, umuwi po kagad ako kasi may natanggap ng puting ahas ko. Ito. Baka bigla daw siyang barilin, arestuhin doon. Takna putang buhay. Asikasuhin mo yung ini-sponsora mo senador dito. Balita ko, nauubos na yung pera mo. Kaya ngayon nagbablog ka. Totoo ba yan? Nauubos na yung pera mo kaka-vlog. Kaya may nagbablog ka dahil may sinusuportahan ka. Tumatakbo rito sa mataas na posisyon. Totoo ba yan? Julul. Eto ngayon. Paano gagawin natin? Huwag na kayo mag-alala. Tinatrabaho na po ng OWA. At palakpakan naman natin ng OWA. Right? Sabi ko nga sa inyo, hindi pwede kayong wala sa OWA kasi walang berde, walang pula, walang puti, walang asul. Kung sino na ngailangan ng tulong, lalo na ang OFW, inuulit natin, lagi natin sinasabi, kayo ang bayani ng ating bayan. Kaya kailangan gumawa ng paraan para matulungan kayo. Kaya lang, siyempre, maging lesson o maging aral na sana sa atin ito. Alam ko yung iba dyan na biktima lang. At sana yung mga gumawang mga organizer dyan, lumantad naman kayo. Magpakita naman kayo ng suporta. Diba? Balita ko, bumalik na rin ng Netherlands. Sabi niya, para baka mamaya masilip tayo. Nandito tayo sa Netherlands. Para hindi tayo mahirap pulihin. Diretso ICC na tayo. Diba? Kaya sana, mag-ingat po tayo. Gaya dito, yung next topic natin, siguro sa next vlog ko na lang po, medyo na rin. Inuna ko lang ito kasi nakakaawa po ako. Nakakaawa po ako sa natitin natin mga OFW. Asawa ko po nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero ang asawa ko, maingat po yan sa batas ng bansang pinagtatrabahuan niya. Dahil marami pong bawal. Hindi kagaya ng Pilipinas yan. Sa Pilipinas, mag-iinom ka sa kalsada. Let's rock and roll! Manigarilyo ka, magtapok ka, okay lang yan. Pero sa ibang bansa ako kasi, masyadong sensitibo ang batas nila dyan. So, kung ako naman sa inyo, isama naman natin, no? At sana makalaya sila. Ang huling pinalabas yata dyan, may piyansa, almost kalahating milyon or what? Milyon. Pero, gumawa po ang paraan ng OWA. At pasalamat tayo dyan. Alright? Ang sa atin lang, mga vlogger, bakit hindi nyo i-content ito? Yung nangyayari. Ito ang totoong nangyari. Ito hindi fake news. Hindi bangungot. Totoo. Di gaya na mga yung content nyo, nilalagay nyo sa YouTube nyo para makita, ang ganda ng content nito. Sumuko na. Baksak na siya. Bakit di nyo i-content to? Natatamaan kayo? Nasasaktan kayo? Di ba? Kayo ang nag-ano sa kanila, nagturo. Di ba? Yung zero remittance, may sumunod dyan. May nauto. May nauto si Julul. Di ba? Putol yung ilaw, in-interview. Kadili yung padala. Paano pa? Si Julul ba papadala ng pera yan? Hindi nga
Nauubos nga yung pera, may pinatatakbo nga yan eh, na kandidatong mataas dito eh. Oh. Di ba? Oh. Yung iba, yung ikaw, yung malaki katawan dyan, walang ginawa dyan na lang ginawa kung magbura ka na magbura, laki na katawan mo, lagi ka na nakaupo dyan. O, ba't di nyo i-content to? Content nyo. Yan ang hamon sa inyo ng ibang vlogger. Ito na yung pagkakataon na parang mapatunayan nyo na kayo ay hindi fake news. Na kayo ay talaga para sa bayan, mahal nyo ang bayan. Akala ko mahal nyo ang bayan, ginagawa nyo ang ganito, dahil mahal namin ang bayan. Di paro-paro pala kayo, baka mamaya murayan pa kayo ni Julul. Diba? Baka murayan pala kayo ni, ni Linta, sabihin sa inyo. Uy, kanya-kanya tayong content, oh. Kanya-kanya tayo, malaki ang kailangan ko, ha. Medyo milyones na ang pinapadala ko sa kandidato ko. Paano yung ganun? Oh, no. Yung mga matatapang na vlogger. Oh, ganun na lang. Bakit hindi nyo i-content? Bakit hindi nyo ma-content? Yung mga kawawa naman nadamay. O sabihin na natin, ginusto ba nila ito? May nag-organize ba? Pero may isa nang umamin na may asawa. Sinabi na siya ay inimbitahan doon para salo-salo daw. At alam niya naman, Berte. At hindi nila alam na bawal. Yan ang tunay na balita. Hindi fake news. Sa inyo palalabasin yan. Malamang mga ilang araw sabihin, ginipit ng gobyerno, tumawag sa Qatar para huliin yung mga OFW. Kinanginan nyo, mga hayop kayo. Diba? Kayo na nga nagpahamak sa mga tao, maputang ina nyo, kayo pa rin ang At sabihin nyo, ginipit na naman. Diba? Sasabihin nyo naman, tinawag yan. Para masira. Oh. O ngayon sa Netherlands, nagsalita na rin ang Netherlands. Wala po ang permit ang iba dyan. Oh. Diba ano sabi ni Tatay D? Diba okay na? Okay na, kaya yan. O, didepensa natin sarili natin. Even our Vice President telling na maraming salamat. Nagpapasalamat siya sa mga prayer nyo. Pero yung iba dyan, ginawa na yatang tirahan yan. O diba? Kahapon may pumuntang mobile ng Netherlands dyan. Ano sabi? Ano ba ito? Rally? Hindi. Nagpipiknik tsaka hindi kami makakakilala. Hindi na ako natawa sa babae. Hindi raw nila magkakakilala. Oh. At sana maging aral din sa atin to, ha? Oh. Yan ang tinatawag. Oh. Sino ngayon ang fake news? Ngayon, panoorin nyo yung mga vlogger. Sino ang tunay na fake news? Dito nyo malalaman. Sana ma-content nyo yung mga na-aresto. Content nyo. Diba? Content nyo. Yan ang gusto nyo, diba? Yung, uy, breaking news to, breaking news. Pero hindi pumabor sa inyo sa content nyo. Diba? Alam nyo, sampal sa inyo ito. Diba? Di ibig sabihin, kayo pala yung katulad ni Julul sa Amerika. Fake news kayo, totoo. Diba? Ngayon, si Linta, mayat-maya, panay ang vlog. Mayat-maya, sino yung ni-interview. Tapos pumunta rin para mag-passing show. Ay, yung suot niyang boots, akala mo naman yung baha yata. Sabi ko nga, baha ba sa Netherlands? Bakit ang taas ng boots nun? Ha? Tapos sabi ng nagpakuha ng picture, tapos pag ganun, bukas yung camera ng isang vlogger. Ganun pala itsura niya, parang sabi niya, akala ko ba puting ahas? Bakit naging itim ahas? Sasabihin niyan, Julul. Oh, content nyo. Baka sakali makatulong, pero wag na kayo mag-alala. Ha? Dahil alam naman ng ibang vlogger na i-content nyo yan at paninira na naman ang sasabihin nyo. Hindi tinulungan ng gobyerno. Nandun nagpadala na po ang gobyerno para tulungan po yung mga hindi natin pwede sila sisihin. Let's say it. Maaari sila yung nabiktima o maaaring gusto rin nila kaya lang
hindi nila alam, hindi sila na-aware na bawal yung ganito. O, baka naman yung organizer, ang laki-laki ng network nyo. Wala akong sinabi, ha? O, diba? Malay mo kung pyramid network pala yan, diba? Muli po, ito po sa inyo, ipapatuloy na sinasabi sa inyong balasubas, kung balasubas din kayo. Ito dito, ang pag-usapan natin ay mga politika ng mga fake news. At yung mga tamang ginagawa ng mga tao. Sabi nga nila, di ba, pag alam natin na nakakatulong, dun tayo. Pero yung taong hindi nakakatulong, anong gagawin? Itali sa poste, lagyan ng maraming langgam yung pag-aari nila. Mga sinungaling na fake news, ha? Alright, ha? Muli po, sana sama natin, na sana makalaya po yung mga OFW natin, mga kababayan na nandun. At sana maging aral na rin po yung sinabi ni Sir Ernel Ignacio. Sir Ernel Ignacio, saludo po kami sa inyo dahil ang uling balita namin, kayo po ay agad na umaksyon na rin para mabigyan ng abogado, para makausap yung maayos dyan sa may nangyaring rally sa Qatar. At doon naman sa mga hindi pa kinokontento ng mga vlogger na mahilig dyan na walang ginawa kundi magreklamo, pero lalaki na ng katawan. Walang ginawa kundi umasa sa mga nagpapalipad. Sana content nyo ng tama. Saka magmura-mura din kayo. Mura-murahin nyo rin. Inihantay ko magmura kayo eh. Yung isa nga, hindi makapag-vlog ngayon eh. Dahil alam niya, palamigin nyo muna yung sa Qatar. Laylo ko kayo muna. Pero ito yung babae, si Julul, ang kapal ng mukha. Mayat maya, may nasagap tayo. Sabi ng puting, di ba may puting Asia? Sabi ng puting unggoy sa akin. Medyo nauubos na raw yung pera dahil may tinutulungan daw na mataas na posisyon tumatakbong kandidato sa Pilipinas. At sagot niya pa raw yung hotel ng isang kasama niya dyan. Sino kaya yun? Next topic natin yan. Ito po kung yun lingkod, sinasabi natin dito, ang pag-fake news mga siraulo yan. Tandaan ninyo, kayo rin, ang Papa Pilipino rin yung nagpapahamak sa atin. Kaya tandaan nyo, bago kayo makinig sa mga nagbablog, tandaan ninyo, alamin po natin ang tunay na istorya, hindi yung tamang kalila ang istorya. Kwentong barbero lang sila eh.